Magandang araw po, si Mike Kanyayahan po ito. Ang topic po natin ngayon ay balance bilang isang virtue. So, sa pag-aaral ng Stoicism, ang alam natin ay may apat na cardinal virtues, no? Ah, na dapat nating i-consider, no? Upang magkaroon tayo ng guide kung paano ah, mabuhay ng tama. No? So wala tayong Ten Commandments o listahan ng mga moralidad para sundin. Bagkos ay mayroong tayong apat na cardinal virtues na nagsisilbing guide upang ma-determine natin kung ano ang nararapat o tamang gawin. Depende sa ating sitwasyon o pamumuhay. Uh, Ngayon, uh, napakaraming virtues, no? Tulad ng mga uh, uh, love, kindness, patience, uh, peace, etc. No? At ang pangunahin para sa mga Stoics ay yung virtue of justice, wisdom, temperance, and courage. No? So, ilang beses ko na itong tinalakay sa mga past videos ko. No? So, ngayon, uh, itong mga virtues ay hindi absolute. Meaning to say, oo, sinasabing, oy, dapat magkaroon tayo ng kagandahang asal. So, ang kabaitan or kindness ay kagandahang asal. Love, at peace, at patience, humility, yan, kagandahang asal, no? Pero hindi ibig sabihin, absolute yun. Ano ibig ko sabihin hindi absolute? No? So, hindi pwedeng palagi tayong mabait. Hindi pwede tayong palaging mapagmahal. Hindi pwedeng palaging matapang. No? May lugar yan. Diba? So, halimbawa, no? Hindi ka pwedeng mapagmahal na absolutong mapagmahal or mapagmahal all the time without condition or unconditionally, no? So, bakit? Kasi, pag sinabi mong mapagmahal ka, no, ibig sabihin, uy, mapagmahal ka sa anumang bagay, lahat, ganyan. You will also, love everything. Like, that includes loving to hate, no? You will love hating. Parang, kasi mapagmahal ka eh. So, you can also love hating, no? You can also love people who teach us to hate others. Hindi pwedeng ganon. So, kaya nga 'di ba sa Bible, no? Narinig natin kay Jesus Christ na love your enemy, no? So baka may pagkukulang tayo dito sa pagkakaintindi na love your enemy kasi gumagamit si Jesus Christ ng mga figure of speech tulad ng parables, analogy, simile. So baka naman pagkakaintindi natin dito ay literal, no? So love your enemy, di ba? Ewan ko, pero ang sa akin lang, alam naman natin na ang enemy ay si Satanas. At hindi mo pwedeng sabihin na mahalin mo si Satanas, no? So kaya hindi yan literal, no? So it could have been a figure of speech like exaggeration para sabihin sa atin na magmahal ka ng kapwa mo kahit sino pa yan, di ba? Ibig sabihin, stop hating people. Ganon dapat natin iniintindi ang mga bagay-bagay. So, pati sa kindness, no? Yes, maging mabait tayo, no? Okay, virtue yan, no? Pero, bakit nahihirapang maging mabait ang karamihan? No? Kasi nga, literal nilang iniintindi na kung mabait ka, mabait ka palagi all the time. Kahit kanino. So, pwede ba yon? Kung hindi natin naintindihan ng balance, talagang mahihirapan kang maging mabait.
Kasi iniisip mo, magiging mabait ka all the time. Dapat maging mabait ka all the time. Sa kahit kanino. Sa kahit sa masasamang tao. What if, halimbawa, may nakita ka nagnanakaw, di ba? Ngayon, dahil mabait ka, tutulungan mo. Kasi mabait ka eh. Uy, nagnanakaw ka. Sige, dahil mabait ako, tutulungan kita. Tutulungan kita magnakaw. Oh, di ba? Ganun ba yung kabaitan, no? So, dapat may may element of balance. No? At yung element of balance na yon, ikaw magdedetermine nun kung nasaan ang boundary. Depende sa sitwasyon mo. Diba? Ikaw ang makakaalam nun. Halimbawa, no? Mapagparaya ka, di ba? Hindi pwedeng mapagparaya ka all the time without any condition. So, halimbawa, ang sitwasyon mo ay ikaw ay mayaman, tapos napapaligiran ka ng mga mahihirap, mababait yung mga mahihirap na yon. Ngayon, ikaw para bang sa isang sitwasyon, parang kinakailangan mo magsakripisyo. At ang isasakripisyo mo ay yung sobra sa pangailangan mo. Tapos ngayon, yung mga tao sa paligid mo nangangailangan, napakalaking bagay nung isasakripisyo mo. At nagre-require yung pagkakataon na kailangan mong mag-sacrifice. So, anong gagawin mo? Dahil mapagparaya ka, magpaparaya ka, di ba? So, okay. So, magiging maayos ang lahat. Ngayon, kung di ka mapagparaya, hindi balanse. Magkakagulo, di ba? Para bang to the extreme na nang aapi ka. So, ngayon, sa pagpaparaya mo, nagiging balanse. What if ibang sitwasyon mo, ikaw naman yung aping-api, ikaw yung walang-wala, tapos napapaligiran ka ng meron, at sila yung abusado. At ngayon, inapak-apakan ka, at medyo below the belt na, sobra na. At lugmok ka na, inaapakan ka, at aping-api ka na. So, magpaparaya ka pa rin ba? Diba? So, depende yan, no? Kung talagang nakikita mo ang inhustisya, magpaparaya ka pa rin ba at mabubulag-bulagan sa inhustisya or injustice na nararanasan mo, di ba? So doon, ikaw ang mag-determine at tatapos kung anong hangganan ang dapat tapusin, di ba? So, kailangan mo ba magparaya? So most probably, hindi ka magiging hindi ka magiging mapagparaya sa ganung sitwasyon. Minsan kailangan mong tumindig at lumaban, di ba? So, ganun din sa four cardinal virtues, no? Justice, reason, temperance, and courage, no? Hindi ka pwedeng maging matapang all the time without any condition. Kasi, ang totoong matapang, dapat may kaduwagan, no? Ano yung ibig ko sabihin? Matapang ka, totoong matapang ka dahil natatakot kang maging duwag. Kung hindi ka natatakot maging duwag, hindi ka magiging matapang. So, ganun na kasimple yun. So, dapat may element ng kaduwagan. So, ganun din sa patience, no? Patience is a virtue. So, hindi ka magiging patient kung kahit paano hindi ka naging impatient. So, ano ba yung mga patient? Sila yung mga impatient na sa pagiging impatient nila. So, kung ikaw ay impatient na sa pagiging impatient mo, that's the time na ang goal mo ay maging patient. Diba? So, yun. Yun yung balance sa sinasabi ko. No? Yung sa four cardinal virtues. So, virtue of justice, wisdom, yan, temperance, may relationship yan sa isa't isa. At ang nag-uugnay sa isa't isa ng mga asal na yan at mga virtues na yan ay ang balance. No, ngayon sinasabi ko na balance is a virtue. Actually, sa Stoicism, matagal na rin tinuturo yan, hindi lang pinag-uusapan. Lagi lang nadidiin yung mga four cardinal virtues na to. At the rest of the virtues are parang indifferent, no? So, pero sa totoo lang, without balance, hindi magiging virtuous ang isang bagay o sitwasyon o tao, diba? Sa Stoicism sinasabi sa atin, sinasabi dito na
uh, we should live in accordance with our nature. At if we live in accordance with nature, dapat nire-recognize natin yung balance kasi inherent ito sa nature. At yung balance na to, itong nag-aayos ng nature. Bakit naging maayos ang nature, di ba? Hindi pwedeng, bawa sa inang kalikasan, no? Hindi pwedeng puro lamok lang, walang butiki. Hindi pwedeng puro butiki lang, walang lamok, no? Hindi pwedeng puro bulaklak, walang bubuyog. Hindi pwedeng puro bubuyog, walang bulaklak. Hindi rin pwedeng puro tag-init, dapat may tag-ulan. At pag may tag-ulan, may tag-init, no? So, ganun, may balance, no? At yung balance na yun, ang umaayos. Without balance, hindi magiging maayos ang inang kalikasan. At dahil bahagi tayo ng nature, dapat sa pamumuhay natin, nandiyan din na nanaig ang balance upang maging maayos ang buhay natin at pamumuhay natin. So, walang pinagkaiba ito sa pagmamaneho, no? Hindi pwedeng, kaya nga may manubela eh. May mga oras na kailangan mong kumanan at kumaliwa. Otherwise, di sana wala nang manubela at nakapix na lang straight yung sasakyan. Pero kahit sabihin mong straight yung kalsada at nakapix na lang straight yung gulong ng sasakyan, babangga at babangga yan. Dahil walang balanse. So, kaya tayo may manubela para gamitin yan upang balansehin ang direksyon. Na minsan kailangan mong kumaliwa kapag ka babangga ka sa kanan at kailangan mong kumanan pag babangga ka sa kaliwa. So, ganun din sa ating buhay, no? Maraming virtues dito na dapat sundin, no? So, anong gagabay sa atin sa pagmamahal? Hindi pwedeng magmamahal lang tayo na magmamahal. Mamahalin mo yung hindi mo mahal. Mamahalin mo yung galit na galit sa'yo. Mamahalin mo yung papatay sa'yo, yung papatay sa pamilya mo. O yung tatapos sa'yo. Mamahalin mo, hindi pwede ganoon eh. Namamahalin mo talaga yung hindi dapat mahalin. So, lulugar ka. Hindi rin pwede magiging mabait ka all the time at mabait kahit kanino. Hindi rin pwedeng palagi ka lang nagpapasensya. Hindi rin pwedeng, ganoon din, opposite, hindi pwedeng palagi kang nagagalit. Hindi pwedeng Kaya nga 'di ba sinasabi ng iba, ang mga stoics ba hindi na nagagalit. Hindi totoo 'yan. Tao lang tayo. Ang mga stoics ay tao. At hindi totoong numbed or manhid ang mga stoics. No? Dahil ang mga stoics ay naniniwala sa balance. No? Hindi pwedeng all the time hindi ka galit. Kasi may mga times na kailangan mong magalit. At yung galit na yun, may reason yun. Yun ay yung tinatawag na balance. No? At yung balance na yun, yun yung pinaka sangkap upang makontrol mo yung sarili. At saang direksyon mo kukontrolin yung sarili. Hindi pwedeng kukontrolin mo yung sarili for the sake of controlling yourself. No? For what? Kukontrolin mo yung sarili mo for what? Otherwise, asceticism yun. Na yung control ay parang pagkontra na sa sarili. Hindi, kinokontrol mo yung sarili mo kung kinakailangan. Pero kung di mo kinakailangan kontrolin yung sarili mo at nasa tamang direksyon ka, hindi mo kailangang i-deny sarili mo sa ibang bagay. So, kaya nga hindi ibig sabihin na porket dapat mong pigilan na magalit, dapat hindi ka na nagagalit. Hindi. May mga oras na kailangan mong magalit. Pero hindi ka dapat palaging galit. Dapat nandoon yung control mo. At yung control mo, kahit sa control may balance. Hindi pwedeng lahat kukontrolin mo. May mga bagay na hindi ka kontrolado at dapat mong i-determine yung mga bagay na kontrolado mo at bagay na hindi mo kontrol. At nag-iiba-iba yan ayon sa sitwasyon mo at kapasidad mo. So, yun ang pinopoint ko. So, sa buhay natin, dapat hindi puro extreme. Dapat marunong din tayong kumabig.
balance is the key, diba? So, sabi nga ni ni Seneca, there is no genius without a touch of madness. O yun. Balance yun. No? So, there is no genius without a touch of madness. So, gaya ng sinabi ko, hindi ka totoong matapang kung wala kang karuwagan o kaduwagan kahit papaano. Hindi ka patient kung somehow hindi ka impatient, no? At hindi ka hindi ka kind kung wala kang opposite nito. So, yun lang po, sana madali kong naipaintindi sa inyo kung ano ang role ng balance sa buhay natin. So, ang balance ay hindi lang ito sa kalikasan, hindi lang ito sa work, no? O yung work-life balance na tinatawag natin, no? Sa lahat ng aspeto ng buhay, especially, no, when it comes sa kagandahang asal, no, may balanse ang lahat. Walang perpekto. Hindi tayo pwedeng maging perfectly mabait, perfectly loving, perfectly courageous. Wala. So that's why ang goal natin is not to become perfect. No? Although siyempre, we should, parang we would wish to be perfect, but we should not be anxious about perfection. It's the it's the intent that counts, no? So kung may intent ka na maging perfecto, sapat na 'yon. Pero do not be so anxious na maging perfect kasi hindi nag-i-exist 'yon. No? Hindi nag-i-exist 'yon sa realidad. Nag-i-exist lang 'yon sa isipan, pero pwedeng maging guide. Pwedeng maging guide 'yon. So, kaya sa susunod na sa susunod na mag-guilty ka at sabihin ma-down ka na nag-fail ka, no? Isipin mo, hindi ibig sabihin ang success ay walang failure. Walang success kung walang failure. So, walang ilaw kung walang dilim. No? At no gain without any pain. No? So, yun yung balance sa sinasabi ko. Yun lang po. Ito po si Mike Kanyayahan hanggang susunod na episode. May the force be with you.